Hello po sa inyong lahat mga crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong balita tungkol kay Bitcoin, kung saan ay binabalaan ang mga trader na posibleng bumagsak daw ang presyo nito ng $20,000 sa mga darating na linggo. Ayon po sa ulat ng Decobase Letter, malaki ang epekto ng global money supply sa presyo ni Bitcoin, kung saan po ay nagbibigay ito ng sinyales ng posibleng pagbaba. Pero ano nga ba ang dahilan sa likod ng predicsyong ito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at saka investor? Yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa katanungan kung bakit nanganganib si Bitcoin na bumagsak sa presyong $20,000. Ayan. Ayon po sa Decobase Letter, si Bitcoin ay may kasaysayan ng paggalaw na nakaayon po sa mga pagbabago sa global monetary supply. Kapag tumataas ang dami ng pera sa buong mundo, kadalasang tumataas din ang presyo ni Bitcoin. Pero ngayon, dahil sa pababa ng money supply, ipinapakita po ng datos na posibleng bumagsak si Bitcoin sa presyong $20,000. Ngayon ay paano po ito nangyari? Ayan, noong October, umabot po sa pinakamataas na $108.5 trillion ang global money supply. Kasabay po nito ay naabot din ni Bitcoin ang kanyang all-time high na $108,000. Ngunit mula noon, bumaba po ang money supply ng $4.1 trillion. Dahilan po upang maapektuhan ang trajectory ni Bitcoin. Kung ang relasyon po ni Bitcoin at ang money supply ay magpapatuloy, maaari pong bumaba ang presyo ni Bitcoin mula sa kasalukuyang price level nito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayan, ang ulat po na nagbabala na ang bearish momentum sa market ay nagdadala ng mataas na posibilidad ng mas malawakang pagbebenta o sell-off. Yan ay ayon po kay Ginoong Rec Capital, isang kilalang crypto market analyst. Si Bitcoin ay nagpakita po ng bearish engulfing candlestick formation. Isa po itong sinyalis ng mahinang market sentiment. Maliban po rito ay nawalan din ito ng suporta sa weekly level, kung saan ay nagpapahiwatig ng posibleng multi-week correction. Samantala ay sinabi rin ng kilalang author at investor na si Ginoong Robert Kiyosaki na papalapit na po ang isang economical depression. At na-content po natin yan kanina. Kaya kung pag hindi pa ninyo napapanood ay panoorin na rin po ninyo. Suggestion ko na panoorin na rin po ninyo ito. Sa kabila po nito ay hinikayat po niya ang mga tao na mag-invest sa Bitcoin bilang isang safe haven. At yan, maliban po kay Bitcoin ay siya na rin ay nagre-recommend or inire-recommend na rin po niya ang gold at saka silver. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang posibleng magbago? Ayan. Bagamat may mga negatibong prediction ay hindi pa rin nawawala ang interest ng mga institution kay Bitcoin. Ayan. Ang Matador, isa pong malaking institution, ay nag-announce po ng kanilang planong bumili ng $4.5 million na halaga ng Bitcoin ngayong buwan na ito. Samantala ay patuloy naman po ang pagbili ng MicroStrategy ng Bitcoin na nagpapakita po ng kumpiyansa or pagtitiwala sa hinaharap ng cryptocurrency. Ang kasalukuyang presyo po ni Bitcoin ay nasa $94,430. Bumaba po ito ng higit sa 1% sa nakalipas na 24 oras. Gayunpaman, ang araw-araw po na trading volume nito ay tumaas po ng 34%, kung saan ay nagpapahiwatig ng patuloy na activities ng market. Kaya
Ayan. Ngayon ay ano naman po ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto trader at saka investor. Ayan, ang una ay magkaroon po tayo ng maingat na diskarte sa pag-trade. Sa gitna po ng mataas na volatility, mahalagang maglaan po tayo ng oras para pag-aralan ang market. Ang paggamit po ng stop loss orders ay makakatulong upang mabawasan ang posibleng pagkalugi. At yan po ay kung tayo ay nag-futures trading or derivatives. Pangalawa ay huwag po tayong matakot sa corrections. Ang mga pagbagsak po sa presyo ay maaring maging oportunidad para bumili ng Bitcoin sa mas mababang halaga. Tandaan, ang cryptocurrency market ay cyclical, kaya may bearish at saka bullish phases itong nararanasan. Pangatlo ay mag-monitor po tayo ng global trends. Ang pagbabago po sa ekonomiya at monetary policies sa buong mundo ay meron po itong direktang epekto sa presyo ni Bitcoin. Kaya ugaliin po nating magbasa ng mga balita mula sa mga eksperto upang makagawa ng mas informed na decision. At ang panghuli ay isaalang-alang po natin ang pangmatagalang perspektibo o pananaw. Kung naniniwala po tayo sa potensyal ni Bitcoin bilang isang store of value, maaaring hindi po tayo mag-focus sa panandaliang pagbaba. Ang hodling ay isa po itong estratehiya na maraming investors, kung saan ay marami pong investors ang gumagamit nito para mapakinabangan ang potensyal na kita ni Bitcoin sa hinaharap. Ngayon ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin? Yan, ang mga ganito pong balita ay nagpapaalala kung gaano po kahalaga ang edukasyon sa crypto trading. Ang potensyal po na pagbagsak ni Bitcoin ay maaaring magdulot ng panic sa ilan. Pero ito rin ay nagdadala ng oportunidad para sa mga handang mag-strategize. Sa isang ekonomiyang tulad ng atin, kung tumataas ang interest po sa digital currencies, ang tamang impormasyon at diskarte ay ang susi upang maiwasan ang pagkalugi. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabila ng mga negatibong prediction, nananatili si Bitcoin bilang isa sa pinakamahalagang assets sa buong mundo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay maaring maging isang hamon, ngunit ito rin ay nagpapakita po ng resilience ng market. Kung tayo po ay magiging maingat at matututo mula sa mga ganitong pangyayari, maaari po nating magamit ang sitwasyong ito upang mapalago ang ating kaalaman at saka puhunan. Sa uli, ang tagumpay po sa cryptocurrency ay hindi lamang nakasalalay sa tamang timing, kundi pati na rin sa tamang kaalaman at mindset. Kaya mga ka-crypto, maging maingat at matalino sa bawat hakbang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.